Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Ang araw sa ating lahat sa pangalan ng Panginoon. So nais ko lang po uling magbahagi sa atin ng word encouragement na magbibigay sa atin ng dagdag karunungan at dagdag kalakasan na nagmumula sa ating Panginoon. So ang sabi po ng Bible sa John 10 verse 30. Ang sabi doon ay ako at ang Ama ay iisa. So si Jesus Christ po ang nagsasalita niyan. At pinapakita po diyan yung huwaran ng pagkakaisa. Kung ang Diyos sa kaniyang sarili ay nagkaisa, sinabi ng Panginoong Hesukristo, ako at ang Ama ay iisa. No? Mayroon silang pagkakaisa. Ang Ama na nasa langit na nagbigay ng kanyang kaisa-isang anak na walang iba kundi si Jesus Christ ay mayroon pong pagkakaisa, no? Pagkakaisa sa layunin, sa mithiin na iligtas ang sangkatauhan, no? Na sa pamamagitan ng Ama sa langit, no? Ay ibinigay niya yung kanyang kaisa-isang anak, no? Kasi kasaysayan po niyan ang sabi ng John 1:1, di ba? Sabi doon yung nang pasimula pa ay kasama na ng Diyos ang salita, di ba? At ang salita ay Diyos. No, yung salita ay nagkatawang tao na walang iba kundi si Jesus Christ, no? At si Jesus Christ na nagkatawang tao, sinabi niya, pumunta siya dito sa lupa upang tuparin, no, ang kalooban ng nagsugo sa kanya na walang iba kundi ang Ama na nasa langit, di ba? Sinabi niya po na nandito siya sa lupa upang tuparin ang kalooban ng Ama sa langit. Yun po ay pagkakaisa, di po ba? Nandoon yung kanyang bilang siya ay nagkatawang tao, si Jesus Christ, andun ang kanyang pagpapasakop sa Ama sa langit. No, pagkamat napakahirap ng kanyang ginawang ministry dito sa sanlibutan, di po ba? Napakahirap. Nag-disciple siya, di ba? Inusig siya ng maraming tao. Diba, pinagtiisan niya yung 12 alagad na sabihin natin matitigas ang ulo. Madalas na si Jesus nagsasabi, hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Napakaliit naman ang inyong pananampalataya. Sinabi niya sa kanya mga alagad. So napakahirap nun. Diba, bilang Diyos na nagkatawang tao, magtitiis ka. Diba, bilang Diyos na nagkatawang tao, maghihirap ka. Diba? Susunod ka doon sa nagsugo sa iyo na walang iba kundi ang Ama sa langit. Di po ba? Napakahirap noon. Kasi nandun ka sa karangalan bilang Diyos. Di ba? Pero ginawa niya yon sa dahilanan na sila ay may pagkakaisa. Na sinasabing ako at ang Ama ay iisa. Nandun po yung kaisahan. Di ba? Napakahirap noon. Di ba, sabi nga ng aklat ng Pilipos, bagamat siya ay Diyos, hindi siya nagpumilit na manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip ay hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos at namuhay bilang isang pangkaraniwang tao. Di ba? Namuhay siya hanggang doon sa kamatayan sa krus.
Di ba? Kasama yun sa pakikiisa niya, sa layunin na iligtas ang sanlibutan hanggang kamatayan sa krus. Kaya nga siya nananalangin doon sa lugar ng Getsemani na ang mga alagad ay natutulog. Di ba? Nung siya'y nanalangin na halos pumawis siya ng animoy dugo, no? Pumatak na animoy dugo. Di ba? Ang sabi niya, Ama, kung maari ilayo mo sa akin ang saro ng kapaitang ito. Sinasabi rin niya na alam ni Jesus napakahirap ng kanyang dadanasin. Alam ni Jesus ang sakit, di ba? Sagad sa buto ang sakit. Kaya ang panalangin niya, Ama, kung maari, ilayo mo sa akin ang saro ng kapaitang ito. Gayon man, masunod ang kalooban mo. Di ba? Andun pa rin yung kanyang pakikiisa sa layunin na iligtas ang sanlibutan. Tinapos niya ang kanyang ministry, di ba, ng pagliligtas sa sangkatauhan sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Di ba? Tiniis niya yung sakit, tiniis niya yung hagupit na napakaraming bisis, tiniis niya yung pako na ipinako sa kanyang kamay at paa, tiniis niya yung kurunang tinik, tiniis niya yung paglabnos ng kanyang balbas, tiniis niya bagamat siya'y patay na nung tinusok ang kanyang tagiliran. Di ba? Tiniis niya yon. Tiniis niya ang panlalait. Tiniis niya ang hirap para lamang salitang pagkakaisa matupad yung kagustuhan ng Diyos na maligtas ang sangkatauhan. So sa ating mga mananampalataya, ang pinakang perpektong may pagkakaisa mismo ang persona ng Diyos. Ang Ama, Anak, at Espiritu Santo na huwaran ng tunay na pagkakaisa na dapat din naman tayong mga mananampalataya. Bagamat tayo'y maraming denomination, maraming mga kanya-kanyang pinagpapastoran at kinabibilangang lokal na sambahan, napaka halaga, mga kapatid, ang pagkakaisa. Magkaisa tayo na ipalaganap ang salita ng Diyos upang maraming tao ang sumampalataya at magbalik loob sa Panginoon. Okay, marami pa po akong gustong sabihin, ngunit pagpalain tayo ng ating Diyos. Hallelujah, ingatan tayo ng Panginoon, gabayan tayo ng Panginoon. In Jesus' name, Amen, Amen, Amen.